Naghahanda na ang pamahalaan sa sinasabing pagsisilbi ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon pa rin sa palasyo, wala rin silang anumang natatanggap na dokumento o komunikasyon kaugnay po sa di umano'y pinalabas na red notice ng International Police o Interpol laban sa dating Pangulo. At sa harap nito, tiniyak naman ng Malacanang na pipigilan nilang magkagulo, sabay pakiusap sa mga Duterte supporters na huwag silang makikialam. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden, pag sinabing nakahanda na ang ating pamahalaan, anong pakahulugan nito? Kung papakinggan natin yung mga pahayag ng mga opisyal ng Presidential Communications Office, tila kasado na nga ang gagawing pag-aresto ng gobyerno sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay nga nitong sinasabing red notice o itong arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC, kaugnay pa rin nung mga kaso ng extrajudicial killings o EJK na may kinalaman dito sa kanilang war on drugs ng kanyang administrasyon. Pero ang tanong nga, Alex, ay kung meron na nga bang kopya nung sinasabing arrest warrant ang gobyerno. Mismong ang PCO at ang Department of Justice ay nagsasabing wala pa silang hawak na pisikal na kopya. Inami ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na walang hawak ang Malacanang na opisyal na dokumento o kopya ng umano'y warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa lumabas na ulat ay nag-issue na raw ng red notice ang Interpol kaugnay sa arrest warrant kay PRRD ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng mga kaso ng extrajudicial killings dahil sa war on drugs sa ilalim ng dating Duterte administration. As of the moment po, wala pa po tayong nakukuhang communication, official communication. Pat kung meron na po tayong official copy, ipapakita po agad namin sa inyo. Anya, maging ang Department of Justice ay walang natatanggap na communication ukol sa red notice. At nakausap din po natin si ASEC Nico from the DOJ at as of now, tinitignan din po nila ang kanilang mga records. As of now, wala pa po natatanggap na anumang communication patungkol dyan. Tanging narinig lang daw nila ang ukol sa arrest warrant sa report ng isang pahayagan. Ito rin anya ang pinagbatayan ng pahayag ni PCO Secretary J. Ruiz. Okay, papansinin niyo po, nagbigay po siya ng statement Sunday. Lumabas na po yung article sa Rappler Saturday night, 10:20 p.m. So hindi lang naman po ako, hindi lang din po kayo, hindi lang po si Secretary J ang nakarinig. Pati po ang Pangulo, ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi mismo na siya'y nakadinig. So hindi naman po pwedeng i-deny ni Secretary J na wala siyang nadinig patungkol sa issuance ng warrant of arrest. So in general po rin, again, yung sinabi niya, dahil marami sa atin ang nakabasa ng article na ito. Dagdag pa ni Castro, ang nasabing ulat din ang pinagbatayan ni Ruiz sa posibleng maging aksyon ng gobyerno sakaling isilbi ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas, kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. Ano man po ang mangyayari, basta po nasa legal, gagawin po yan ng pamahalaan. Bagaman wala pang kumpirmasyon kung may arrest warrant na nga laban kay PRRD. Nananawagan na si Castro sa mga Duterte supporters na huwag makialam upang maiwasan ang kaguluhan. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. So, kung tayo naman po, ito naman din po ang pakiusap natin, kung mangyayari po ito. Yung mga tao, ang taong bayan, kung sino man yung mga supporters, makinig na lang po kayo kung ano yung sinasabi ng batas. Huwag na po tayong makialam kung inyo pong ang gagawin ay hindi naman po naaayon o labag sa batas ang inyong gagawin. Tingnan nyo na lamang po kung ang pagsisilbi, halimbawa po
magsisilbi ng warrant of arrest at lahat naman po ay ayon sa guidelines at ayon sa rules of law. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to. Alex, kanina ay tinanong din si Yusek Castro ng Malacanang Press Corps kung anong paghahanda ang ginagawa ng gobyerno sakaling lumabas ng bansa o tumakas ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin nga nitong arrest warrant laban sa kanya. Ang sabi ni Yusek Castro ay hindi pa nila naiisip yung tungkol doon at sa tingin naman nila hindi gagawin ng Pangulo na mag-evade ng batas, Alex. Lalo't ito sabi niya, parang hypothetical question pa sa ngayon yung tanong ng reporter. Alex? Okay, Eden, kung ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC, batay sa naging pahayag ng kampo ni dating Pangulong Duterte na kung tutulong ang pamalaan ng Pilipinas sa pagdakip dito kay dating Pangulong Duterte, maaaring meron silang lalabaging sasaligang batas natin. Ano ang tugon dito ng Malacanang? Alex, nilinaw naman ni Yusek Castro na naninindigan ang Pangulo na hindi makikipag-coordinate dito sa ICC kaugnay ng issue na yan. Pero kapag hiniling o nag-request ang ICC sa Interpol, doon sa Interpol sila makikipag-ugnayan at doon sila makikipagtulungan, Alex. So ibig sabihin, ganun na rin yun. Parang tutulong na rin sila sa pagdakip sa dating Pangulo. Indirectly parang ganun, pero ginigiit ng Malacanang na nananatili ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating doon sa issue na may kinalaman ng ICC sa kaso ng EJK o itong war on drugs si dating Pangulong Duterte. Pero paulit-ulit din naman nilang sinabi noon kahit maging ang Pangulong Marcos ay sa Interpol sila makikipagtulungan yung ating law enforcement agencies at hindi sa ICC dahil nga hindi naman na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Pero yun nga lang, kung ang warrant of arrest ay manggagaling sa ICC at ibabato ito sa kanilang ahente, which is the Interpol, parang we are recognizing kung anong ginagawang investigasyon ng ICC. Eden? Parang ganun na nga, Alex, pero sabi ko nga, ang paninindigan dyan ng Malacanang ay hindi naman sila sa ICC nakikipag-ugnayan, kundi yung Interpol dahil meron naman daw parang agreement dyan ang Pilipinas at ang Interpol at hindi naman kasama yung Interpol doon sa ICC. Sila lamang yung nilapitan ng ICC at kapag ang Interpol ang nagsilbi ng arrest warrant sa pamagitan nila ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan ang Pilipinas. Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Mata natin dyan sa Malacanang. Sa kaugnay na balita, nilinaw naman ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na wala pang red notice laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay sa gitna naglabasang mga balita na nagpalabas na di umano ng red notice ang International Police o Interpol. Nauna na nagpahayag ang palasyo na obligado itong tumulong sa Interpol sakaling ang maglabas naman po ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Sa mga naunang ulat naman na plano umanong arestuhin ang dating Pangulo paglapag nito sa airport mula Hong Kong kung saan ito sumama sa kampanya ng ilang senatorial. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.